Okay, pag-usapan naman natin mga kapatid, etong mga kumakalat ngayon na talagang sobrang pinag-uusapan ito mga kapatid no sa social media na di umano'y magkakaroon ng 20% tax yung savings natin sa bangko. Kaya yung ibang mga kaibigan ko, yung ibang mga kakilala ko, mga FB friends ko, ang mga pinopost ganito. Kukunin na daw nila lahat ng pera nila sa bangko, ipunin na lang daw nila sa alkansya. Mga ganun mga bagay mga kapatid kasi ang problema sa ating mga Pinoy, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, napakarami ding mapagsamantala para makakuha ng engagement kung ano-ano na lang yung sinishare, kung ano-ano na lang yung ipinopost. Wala na silang pakialam kung misinformation man yan. Wala na silang pakialam kung fake news man yan. Ang mahalaga sa kanila mga tol, engagement. Ang dahilan mga kapatid, dahil nga kumikita rin sila doon, yung engagement na yon. Kaya ang nagiging resulta, dahil nga marang engagement, dami nagsishare, ang dami ring mga tol na hindi na nagkakaroon pa ng panahon na mag-research pa o hindi na nagkakaroon mga tol ng tawag dito, interest pang alamin kung ano ba yung katotohanan, alamin kung ano nga ba ang dapat paniwalaan, basta maglalabas na lang sila ng kanilang komento, hinaing mga tol. Kaya eto sa pagkakataong ito, no, for the sake of our viewers, alamin natin ano nga ba ang totoo dito sa kumakalat na ito. Nalalagyan ba ng buwis na 20% yung ating mga savings o deposits sa bangko? Nakakatuwa mga tol, no? Kung sino pa yung mga walang bank account, sila pa yung lalong nagmulawawala rito eh. Well, hindi ko sinasabing okay, hindi ko sinasabing buti nga binibigyan tayo ng tax eh. Okay sana yan mga tol kung nakikita natin ginagamit sa, ang problema, pinamimigay lang sa mga ayuda-ayuda eh, no? Yun ang masakit dun eh, no? Pinagtrabahuan mo, bubuwisan ka tapos ipapamigay lang sa ayuda eh. Anyway, pag-usapan natin to mula rito sa Net25 News and News. Tama ba? Net25 News and Information. No, DOF of Department of Finance. Walang bagong buwis sa 20% tax sa savings deposit. Sa mga hindi nakakaalam mga tol, yung 20% kasi matagal na yan eh. Matagal lang may buwis yung mga interest natin sa mga interest o kinikita ng pera natin sa bangko. Depende na nga lang kasi mga tol kung magkano yung deposit mo. Minsan kasi maliit lang yung deposit mo kaya yung interest nun maliit lang. Binubuwisan pa, hindi mo na maramdaman. So matagal nang may buwis yan, hindi mo lang alam. Ngayon na-highlight lang to. Yung iba naman nakikiride lang, nakikisabay lang sa hate. Kaya ano na lang din sila mga tol, no? Nakikiride na lang sila. Ito pag-usapan natin. Sabi rito sa report mula rito sa Net25, ipinaliwanag ng Department of Finance na layunin ng Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na ayusin ang buwis sa interest ng iba't ibang investment. Kabilang ang savings deposit. Sa halip na magpatupad ng bagong buwis, tinalakay ni Attorney Sharadin Bandon, isang tax lawyer expert. Ito tax lawyer expert. Medyo mga tol. Kung ano yung sasabihin nito, wala tayong magagawa kundi paniwalaan dahil ito yung tax lawyer expert. Tayo, maikinig lang tayo. At dating opisyal ng BIR, ang epekto nito sa mga depositor, investor at sa ekonomiya ng bansa. So, alamin natin to mga tol para hindi ka matulad sa mga nagrarant, no? Sa social media. Kakala mo naman talaga napakalaki ng mga deposit nila sa bangko kung makapag-rant sila eh. Matagal lang may tax yan, hindi naman talaga nila pinapansin yung yung kinikita. At saka kikita ka lang naman mga tol sa bangko kung iiwan mo yung pera mo nang medyo may katagalan. Normal kasi mga tol, lalong-lalo na sa madlang people, pagpasok ng sahod, withdraw agad yan eh. Sagad agad yan mga tol eh. Hindi naman umaabot ng isang buwan yan. Simot agad lahat ng Kung meron mga nakakapag-save yon, sila yung mga apektado. Sila yung mga tatamaan talaga, no? Tuloy natin to mga tol. Sa ating linya via Zoom si Attorney Sharadin. Ang nickname niya ay Din Bandon. Siya po ay tax lawyer. Eksperto po sa pagbubuwis, sa usaping pagbubuwis. Eksperto sa pagbubuwis ha.
So hindi tayo pwede dito magpanggap ng mga matatalino mga tol. Huwag tayo magpanggap ng mga matatalino, makinig lang muna tayo. Po siya ng Ortiz and Bandon Law Offices at tulad ng binanggit natin, professor siya ng tax law sa UP College of Law. Professor pa. At former Chief of International Tax Affairs Division ng Bureau of Internal Revenue. Talaga namang hindi siya just. Hindi basta-basta. Hindi basta-basta. Attorney Dean, welcome back to ASPN. Anong say mo? Morning, Attorney Dean. Good morning Miss Ali and Miss Patty at sa lahat po ng nanonood ng ating programa ngayong umaga. At sa manonood mamaya sa YouTube, good morning. Okay. Good morning, Attorney Dean, and thank you for accepting our invitation. Sabi nga talaga na inevitable itong taxes, no? Parang death at saka change, no? Actually mga tol, sa ibang bansa, mas mahigpit ang tax nila doon kumpara dito sa Pilipinas. Doon hindi ka pwedeng hindi magbayad ng tax. Bawat residente obligado silang magbayad ng tax dito kasi pag bumibili tayo, 'di ba, kasama na yung tax. 'Di ba? Aminin nyo, marami sa inyo, marami sa atin mga tol, hindi pa na-experience pumila sa pagkahaba-habang pila sa BIR para magbayad ng sariling tax. 'Di ba? Sa ibang bansa, hindi. Mga tol, mahigpit dun. At pag hindi ka nakapagbayad ng tax, bigla-bigla na lang mawawala pera mo sa bangko. Kukunin ng tax yan. Tayo ay binubuwisan pag tayo ay kumikita, binubuwisan kapag tayo bumibili, nagbebenta. Ngayon, binubuwisan din tayo pag tayo ay nag-iipon. Pag-usapan po natin itong fake news na kumalat. Bunsod po ito nung pagpirma nung May 30 ng ating Pangulo nitong RA 12214. Yan po yung Capital Market Efficiency Promotion Act o CIMEPA. So, medyo komplikado yung batas. Mamaya siguro, kung meron tayong panahon, pag-usapan natin yung medyo complicated na provisions nitong batas na to. Going over my head, dahil hindi po ako magaling sa taxation, na supposed to be maganda yung layunin kasi it will attract investors sa Pilipinas at mapapalakas yung trading sa stock market na sa atin parang okay, ano naman ang kinalaman sa atin? Pero, mas concerned yung mga tao dun sa kumalat na fake news na, bagong buwis ito. Nabubuwisan daw yung ipon natin sa bangko. Actually, yun ang kumakalat. Yun yung kumakalat mga tol. Yun yung naging usap-usapan sa mga social media. Ewan ko kung kayo nabasa nyo rin. No? May mga nagre-repost, nag-share sa FB mga tol na ayan na. Yung ipon natin sa bangko, bubuwisan ng 20%. O kunin na natin yung pera natin sa bangko, tago na lang natin sa alkansya. Mga ganun-ganun mga tol. Ng 20%. So tayo po hihingi ng paglilinaw kay Attorney Dean. Attorney Dean, ano ba ang totoo? Good morning again, no? So, kumalat nga tong balita na itatax na yung ipon o yung savings na by 20%, no, ng gobyerno. Ang unang-una siguro dapat linawin, hindi yung savings per se ang tinatax. It's the interest income on the savings. Kasi yung savings natin, pag nilagay natin sa bangko, kumikita siya ng interest. Which is napakaliit mga tol. Napakaliit, hindi mo mga mararamdaman hindi mo mamamalayan Diba? Ako, dati no mga tol, yung medyo nagsisimula pa lang tayo mag-ipon-ipon. Sa pag may lamang kang mga 50,000, mga ganyan, mga tol. Medyo malaki-laking ipon ko na yun back in the day. Kikita lang yun, siguro mga 20 pesos, mga ganyan. O baka nga mas mababa pa Tapos biglang kukuhanan pa yan. May withholding tax pa yan, mga tol. So talagang as in hindi mo mararamdaman. Hindi mo talaga mararamdaman. Ang mahalaga dyan kasi hindi nagagalaw yung hindi nagagalaw yung pinaka-savings mo, lalo-lalo na yung mga emergency fund mo. Kasi emergency fund, yan yung mga bagay na hindi mo dapat ginagalaw. For emergency purposes kaya nga tinawag na emergency fund di ba? Yung iba, tinatago nila sa bahay, tinatago nila sa mga alkansya nila, pero pinaka-the best pa rin talaga, itago mo yan sa bangko para kahit nasaan ka man, bigla na lang may emergency, makukuha mo agad yung pera mo kasi kahit saan may ATM Kasi yung pera mo, pag nasa alkansya lang yan, halimbawa biglang nasa isang lugar ka, nawalan ka ng pera, di ba? Bigla-biglaan, ubusan ka ng pera, meron ka makukuha, may ATM ka di ba? Huwag mo na iwawala yung wallet mo, tas nandun yung ATM mo, yari ka, di ba?
Diba? May Na interest. napakaliit na interest. Tama, minsan 50 pesos, minsan 11 pesos. 11. Oo. Depende sa amount of savings. Ngayon, yung interest na yan, hindi yung savings hindi yung kung 1,000 pesos yung savings mo, hindi yun ang tinatax. Yung kita. Kung kumita ka ng 100 pesos sa savings, yun ang tinatax ng government. So kung kumita ka ng 100 pesos, 80 pesos na lang makukuha mo kasi may tax na siya na 20%, di ba? So, pangalawang paglilinaw, ito bang 20% na tax na to ay bago? Hindi na. Matagal na tayong may 20% tax on the interest income. So kung hindi pa pinag-usapan itong bagong buwis na to na 20%, kasi ito mga kapatid, yung 20% matagal na yan, pero yung bago lang, ginawa na nilang flat 20%, lalong-lalo na dun sa may mga long-term savings deposit, mga time deposit, mga ganon. Pero sa madaling salita, kung hindi pa napag-usapan to, hindi mo alam na may tax pala kasi hindi mo naman din talaga nararamdaman. It's either wala ka naman kasi talagang pera sa bangko o meron kang pera sa bangko pero hindi naman ganun kalaki pa yung savings mo para magkaroon ng tax na malaki o na magkaroon ng interest na malaki din at mabawasan ka ng malaki. O siguro come and go lang din siguro yung pera natin sa bangko. Pagpasok ng sahod, kinsenas katapusan, nakapila ka rin sa mga ATM machine para mag-withdraw. Makakapag-ipon ka man, paunti-unti mga tol, pero baka wala pa sa 100,000 yung ipon mo, kaya hindi mo rin talaga nararamdaman. Sa totoo lang mga tol, marami lang din talagang nakikiride. Real talk na yan mga tol marami lang talaga nakikiride. Oo, baka naman sinasabi ninyo na wala lang pakialam dahil sa mga tax. Actually, lahat naman talaga sabi nga inevitable yan. Hindi natin maiiwasan yung tax. Nakakalungkot lang mga tol, sobrang dami na nilang ipinapasok na tax sa atin, di ba? Sobrang dami na. Tapos kung saan-saan lang napupunta, kung saan-saan lang ginagamit yung iba. Di ba? Alam niyo na kung anong nangyayari. So, siguro na bigla yung mga tao kasi baka matagal nang hindi na-revise yung provision na yun, matagal na siyang wala sa spotlight, so matagal na rin siyang hindi na pag-uusapan. Siguro yung nag-open tayo ng bank accounts, we took it for granted. Hindi rin naman talaga nararamdaman. Na matagal na siya, it's been there for a long time. So, yun ang pangalawang paglilinaw, no? Matagal na yung batas, hindi to bago. Ang nagbago, may inintroduce ang SIMEPA na change. Kasi noon, yung mga long-term deposits, di ba, yung mga time deposits natin, kapag more 5 years or more ang maturity, exempt sa tax. Kapag naman below 5 years yung maturity, graduated yung tax. Merong 5%, merong 12%, and then if it's less than 3 years, yung maturity niya, then it's subject to 20%. So para yan sa mga long-term na savings deposit, yung mga umaabot ng 3 years, 2 years, 5 years, yung time deposit, diba? So again, pag-usapan natin yung sobrang daming nagrarant mga tol sa Facebook, lalong-lalo na yan. Diba? Ilang porsyento ng madlang Pilipino ang umaabot ng 5 years yung ipon nila sa bangko nang hindi nila ginagalaw? Well, kayo na sumagot niyan mga tol. Meron tayong ipon. Diba? Meron tayong mga savings deposit dyan. Meron tayong emergency fund. Meron tayong mga ganyan. Meron tayong pang araw-araw lang, syempre mga kapatid. Pero usually naman kasi gumagamit lagi tayo ng credit cards para hindi na natin kailangan pang withdraw dyan, withdraw doon. Diba? Kailangan mo ng cash. So yun na lang yung pinambabayad natin. Pero meron tayong savings sa bangko na hindi naman lahat ng mga Pinoy meron. Pero kung titignan mo sa dami ng nag-grant, parang buong Pilipinas ata mga tol yung nag-grant. So dito nililinaw nitong tax expert na ang pagbabago, dati kasi kapag mga 3 years, 2 years yung time deposit, meron kang tax na binabayaran doon sa interest mo na iba-iba, 5%, 10%. Kapag 5 years na above yung maturity ng time deposit mo, wala ng tax. Ngayon, nilagyan na nila ng tax, flat
20%. So yun lang yung pagbabagong nangyari. Pero yung tax matagal na, which is hindi rin naman talaga natin nararamdaman dahil sobrang liit lang din naman nung interest natin sa bangko. Kaya nga marami nagsasabi, tago mo yung pera mo sa bangko, magbilang ka ng ilang taon, baka yung pa rin yung halaga nun, walang nagbabago. Kasi nga, magkano lang ba kinikita ng pera natin sa bangko? Tapos hindi naman natin naiiwanan talaga ng matagal yan, mga tol. Come and go nga lang yan eh. Pagpasok ng sweldo mo sa kinsenas katapusan, yun din yung araw na masisimot din yun eh, di ba? Nawala na tong exemption at nawala na rin tong graduated tax rates, which are actually preferential tax rates dun sa time deposit, sa long-term deposit. Ang tatamaan lang talaga rito, mga tol, yung mga taong nag-iipon para sana sa kanilang retirement, diba? Nag-iipon talaga sila dyan, hindi nila ginagalaw. Yung mayroong mga disiplina, kasi mga tol, aminin man natin o hindi, maraming mga tao mga tol, mayroon din naman talagang disiplina sa pag-iipon. Kahit yung mga lolo't lola natin, magugulat ka na lang, may mga nababalita. Tahimik lang sila pero napakarami pala nilang pera, nandoon lang sa pitaka nila, nandoon lang sa aparador nila. Doon sila nag-iipon kasi hindi nila alam yung teknolohiya sa pagbabangko. So doon lang sila nag-iipon. Ang tendency nga lang nun mga tol, ang cons nga lang ng pag-iipon dyan sa mga ganyan is pwedeng anayin, pwedeng ipisin, pwedeng amagin, masira, mabulok yung pera. Diba? O kaya kapag nagpalit na ng mga pera, hindi na alam na napalitan na pala, hindi na pala tinatanggap. So hassle pa yun, papapalitan mo sa bangko. Diba? O kaya naman yung iba, masunog, nasunugan, damay pati yung ipon, yun yung mga problema o kaya nanakawan, ganun din. Sa bangko naman mga kapatid, yun naman ang problema din. Yung minsan pinapasok din ng scammer di ba? O kaya ng mga nanghahak, yun ang problema. Pero mas maganda kasi sa bangko At mas natututo ka pa rin na doon sa mga, nakaka-adapt ka doon sa mga bagong teknolohiya. At kahit papaano din, syempre, kumikita ka nga ng interest, lalo na kung habang tumatagal ng panahon, lumalaki ipon mo, di ba? Kumikita yan ng kahit papaano interest, lalo na kung hindi mo siya masyadong ginagalaw. May mga tao talagang may disiplina sa pag-iipon. Pero real talk, majority ng mga Pilipino hindi naman oriented sa mga ganyan Come and go lang yung pera nila. So ang tatamaan talaga rito yung mga nag-iipon. Yung mga nag-iipon para sa retirement nila, nag-iipon para sa pangpapaaral sana ng kanilang mga anak someday, di ba? Sila yung mabubuwisan, yung kinita ng pera nila, mabubuwisan ng 20%. Pero hindi ka naman masasawi, hindi ka naman mamamatay. Kung halimbawa kumita yung pera mo ng 20,000, magiging 18,000 na lang yung pera mo, di ba? Hindi ka naman siguro masasawi ng 20% lang naman At saka buo pa rin naman yung principal amount, yung mismong savings mo, buo pa rin naman yun. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi nyo dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.